Mint and orange ang nalasahan ni Luisa. Iyon at ang init ng bibig ng binata na nangahas sa likan siya sa mismong bulwagan ng airport. Nayanig ang kanyang bahay bata. Nagsitindigan ang kanyang mga balahibo. Bumilis ang tibok ng kanyang pasaway na puso. Sa kalagitnaan na medyo surreal na tagpong iyon, iisang bagay ang umalingaw sa diwa ng dalaga. What the hell? Internal exclamation iyon na waring naka-endless repeat habang kausap at dahil hindi sukat sigurado kung anong gagawin, paki-play along sa assumption ni Adrian na siya si Mia. Ngayon, safe and sound na nakipag-check-in sa room 1512 ng Sheridan Hotel. Kakahatid lang doon some 50 minutes ago ng parehong lalaking sumalubong sa kanya sa paliparan. Ganap na nabatid ni Luisa ang katotohanan sa likod ng pagpapapunta sa kanya roon ng kakambal. Katotohanan na nakasaad sa priority mail na ipinadala nito sa kanya in advance. Sulat na iniabot ng receptionist kay Luisa sa eksaktong nang mag-check-in siya sa Sheridan. Mahaba-haba ang paliwanag, ngunit ang siste, nakakuha si Mia ng role ng isang upcoming teleserye sa isang major TV network. Dangan nga lamang dumating ang offer na yun kung kailan naka-oo ng kakambal na mag-cruise kasama si Adrian. Unwilling to disappoint her boyfriend, naisipan ni Mia na si dear old Luisa na lamang ang papuntahin sa cruise, as Mia. Baliw na talaga, was all Luisa could mutter beneath her breath matapos marating ang pinakadulo ng liham. May pa-heart-heart pang nalalaman? Ang sulat kamay pati na rin ang heart shape katabi ng lagda nito was unmistakably Mia's. Like there could be any doubt, tuyot na dagdag ng isip ni Luisa. Gayong sa tono at vocab pa lang, dead giveaway na. Resisting the urge to crumple the letter, all 2 pages of it, minabuti na lang niyang isilid ang sulat sa sobrang pinaglagyan nito. Initsa niya yon sa ibabaw ng table, katabi ng ceramic lampshade na nakapatong doon. Saka siya nagpatihulog pahiga sa kama at patiwarek na pinagbastan niya ang impressionist painting ng snowdrop blossoms na nakadirit sa dingding sa ulunan niya. What the hell was her sister? Her older yet obviously less mature and more than probably crazy twin sister thinking? And what had Luisa herself been thinking, for that matter, sa original niyang pagsakay sa kapritsyo nito? Bago pa niya malaman na sa halip na female friend, ang lalaking boyfriend pa rin pala nito ang makakasama at dilinlangin niya. Wala siyang naging tahasang pagtutol doon. Na-enjoy pa nga siyang gawin yon, just because they looked exactly alike and could definitely get away with it. And bakit si Adrian Benaventura pa, of all people? Hay, ungol niya, habang sinuko ba mga mata sa ilalim ng mga braso. The movement caused her to automatically glance at her wristwatch na ang pinahahatid na oras, 5:38 p.m. Kapareho ng time zone sa Pilipinas ang Singapore. So awa ng Diyos, hindi niya pa kailangan i-adjust ito. Di rin siya dapat makaduma ng jet lag, but she did. Sa halip na magpakabusog gaya ng una niyang balak, mas type niya yata ngayong magkulong sa kwarto at matulog. Wag na lang sumipot sa dinner na pinareserve ng Adrian na yon sa Velvet Room. Di naman siya pinipilit ni Mia to go through with the whole thing, and she should not. Luisa added silently to herself, so magdadahilan na lang siya sa pobre at magpapabook ng flight pabalik ng Metro Manila this very evening. Nakapagpa siya ng iyon ang tamang course of action. Bumalikwa siya sa kama, inabot ng kanyang handbag, rooting for her cellphone. Tatawagan niyang airlines para makauwi na mamayang gabi. Pero bago yon, mag-long distance muna siya. She fully intended to personally give me a piece of her mind when she got back. Subalit sa ngayon, bibigyan niya to ng patikim. Thank God for roaming. Hinuha ng dalaga, sabay pindot sa pinaka-recent na numero ng kapatid. Ngunit inanticipate na yata yun ni Mia, sapagkat voicemail nito ang bumati sa kanya a couple of beeps later. Tiyempo namang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Blinking, nagmamadaling tinawid ni Luisa ang kwarto upang sagutin iyon. Hello? Mia? Karakay bungad ng boses ni Adrian sa receiver ng telepono. Briefly considering na ipinulupot ang cord sa kanyang leeg. Yes, Adrian? Ang itinugon niya rito. Maaaring nagbabalak na siyang umuwi ng Pilipinas, ngunit hindi pa rin ibubuko ang kambal. Besides, this would be the perfect opportunity to call off the cruise. Brutal kung iisipin, but what could she really do?
Going along with Mia's ingeniously crazy idea was out of the question. Getting ready for dinner? Patanong ng binata. His voice was dry, yet satiny smooth over the phone. Tahimik na puna ni Luisa. Not unlike the feel of his lips when, well, nung halika ni Adrian ang inaakala nitong si Mia? Not exactly, she replied, steeling herself. Now or never na, Luisa. Taliwa sa inaasahan, natawa lamang ito. Huwag mong sabihing nagpapalit ka na naman, Mia. May patchide ni Adrian. Nangako ka na sa akin, uy. Tanda mo nung huling date natin last year, the one in Club Indigo? Ikaw ang nagaya, pero pinaghintay mo ko ron for 3 hours? Luisa frowned. 3 hours? Exaggerated siguro yun. While Mia was not the most punctual person in the world, di naman siya ganun ka-tardy. Kung di lang kita mahal? Panapos ng binata. Pabirong pagkakasabi nito. Ngunit kahit sa telepono, hindama pa rin niya ang sinseridad sa likod nito. Ano, nag-guilt trip na ba kita? Sobra, which was funny since hindi naman siyang totoong may kasalanan sa isinalaysay nito. Aloud, Luisa uttered, Medyo? He chuckled. Anyways, hindi naman yun ang rason kung bakit kita tinawagan. Adrian declared, tungkol to sa cruise bukas. Remember how you wanted one of the balcony suites? Pero puro paloob lang yung available na stateroom nila. Sure. Maingat na tugon niya. She was stalling, and she knew it. Pero hindi niya magawang sabihin dito ang dapat sana. Sinabi niya na bago pa man makaalis sa Changi Airport. Well, I just received a call from the booking office, and guess what? Masayang patuloy ng binata. Kahit pa may kutob si Luisa, that the longer she continued listening to Adrian, lalong lumalabo ang tsansa niyang makauwi ngayong gabi sa Pilipinas. Ano? Meron na pala silang available balcony suite sa Deck 10. Masiglang sabi ng kausap. Nag-cancel yung couple na nagpapareserve sana nun, so now they're offering the suite to us. We've got exactly 15 minutes to tell them yes or no. So ano, Mia? Think we should take it? Nayari na. With a sinking feeling in her chest, tahimik na sinusumpa ang malamamon niyang puso. Iisa lamang ang naging sagot ni Luisa sa puntong iyon. Oo na nga sabi. Sure ka, Louie? Sure na sure. Dahil kagabi pang nagoyo na. Tanggapin ang nilahang tadhana. Ang dalagang Louie kung tawagin ng kanyang kapatid, napabuntong hininga. Nandito pa rin ako sa Singapore, di ba? 10:00 ng umaga ng sumunod na araw. Iilang oras bago ang 3 p.m. Departure ng Sunshine Cruise mula sa port ng naturang syudad. Kakatapos lamang niyang mag-almusal nang tumawag ang kapatid. Feeling suddenly dizzy, kahit nakatulog ng mahimbing matapos maghapunan kasama ni Adrian. Sinandalan dalaga ang ulo sa pinto, papasok sa bathroom ng kanyang suite sa hotel kung saan nakaregister siya bilang Mia Castillo. Swerteng may last-minute office churva pang aasikasuhin ng boyfriend mo today, so di kami magme-meet till boarding time na. But last night, nakipag-dinner date naman ako sa kanya, kaya nung habilin mo sa sulat. And before that, sutil na dagdag ng diwa ng dalaga. Hinalikan niya ako, Mia. Thinking I was you, of course. And? Mia's voice intruded. Luisa blinked. And ano? And I guess I kind of kissed him back pero na-carried away lang ako. Hello, Luisa. How did it go? Inip na pagpa-follow up ng kakambal. Mahigit 1,000 milya ang layo sa kanya. Mababatid pa rin sa tono ng salita nito ang almost childlike excitement ng totoong Mia. Nakalata ba si Adrian? Umiling siya. Force of habit lang yon, syempre. Luisa knew very well na hindi siya nakikita ng kausap. As far as I know, hindi naman. Sambit niya sa mobile phone. Forcefully trying to shave away the thoughts of that kiss from her mind, she affected a thoughtful frown. Pero nung sinundo niya ako sa airport, totally unexpected, let me add, nagmukha akong tanga. Gaga ka, sana man lang naisip mo na i-relay sa akin yung instructions mo bago ako umalis ng Pilipinas? Kamalain ko bang maagang matatapos yung conference niya or that he will personally come pick me up at the airport? Depensa doon ni Mia. Ang masaya, lusot ka pa rin. Mabilis kang nakapag-isip. You don't know how thankful I am na hindi mo ako binukayang Louie. Sus, nabola ka pa? Sincere ko, no? You're the best, sa pinaka-best na twin sister in the whole wide world.
Ni hindi mo man lang naikwento na nag-exist sa supposed boyfriend mo. Dugtong niya. I took a bit of questioning over dinner, but it became quickly apparent na hindi batid ni Adrian na may kakambal. Identical na kakambal ang girlfriend nito. Not entirely true. Siyang balik ni Mia. He knows na meron akong nakababatang kapatid named Luisa. What he doesn't know is that identical twins tayo. At nakaligtaan mo lang ba ang mumunting detaling yon? Or do I smell a setup in the making? Nang di agad nakasagot doon ng kapatid, binulyawan to ni Luisa. Mia? It all worked out to our advantage naman, di ba, Luisa? Pagdaka, rasonableng tugon na nakatatandang Castillo twin. You get to go on a cruise. I get my break, and Adrian won't even suspect a thing. All you have to do is to pretend that you are me, and everything will flow smoothly. At this, nagtaas ng kilay si Luisa. Paano naman kung gapangin niya ako? Aber? Di magpagapang ka. Mia? Joke lang, sira. At chuckle. You know, you could always tell him, nireregla ka, tapos ang usapan. Though I seriously doubt he would try anything funny. Dagdag pa nito. I am sure it's obvious sa itsura pa lang niya. Ubod ng good boy ang si Adrian. To the max. Isang living, breathing testament na naglalahong lahi ng kalalakihang Pilipino na totoong naniniwala sa marriage muna bago sex. Sa pagkakakaswal ng deklarasyong iyon ng kapatid, walang fanfare, take it or leave it, Luisa found herself actually believing her, or believing that Mia truly believed in her own words, which was practically one and the same for anyone who knew one Mia Castillo. Napabuntong hininga si Luisa. Okay, bitiw niya. Sinabi mo Subalit pinalubag loob man na hindi ganun ang boyfriend nito. Dagling bumalik sa alaala ni Luisa ang dampi na mga labi ng binansagang good boy ng kapatid. Napapikit siya. What about yung PDA? Cool ka rin ba doon? I am the one who set you up to pretend as me, remember? Sagot ni Mia. Waring di man lang natinag sa tinatanong ng kambal. That basically means, ipinapaubaya ko na sa judgment mo kung paano magiging convincing ang iyong pagbabalat kayo bilang yours truly. Buo ang tiwala ko sa iyo, Louie. Why else am I confident to leave Adrian in your hands? Ha? Why else nga ba? Fighting back a pang of guilt, Luisa replied. Fine, natouch ako ron ha? Etchos! Totoo! Tumikhim siya. Pinipilit mapanatiling mahinahon at wala lang ang kanyang pananalita. Matanong ko nga lang, Mia, pero anong milagro bang naganap at boyfriend mo pa rin pala si Adrian? As a rule, Mia did not believe in long-distance relationships. Nang mabalita ang madedestino si Andrea sa Dubai, mere months, matapos official na maging sila, both Luisa and their own mom were of the assumption na tinapos na rin ito ang relasyon sa binata. Which was well and good, or so. Naisip niya ng panahong yon na malalaman niyang nag-abroad na palang kasintahan ng kakambal ng kanyang ate. But now? Well, to tell you the truth, plano ko nga nung makipag-break sa kanya. Kwento ni Mia na agad sa seryoso. Medyo, ang tono. But in the end, I just couldn't. Adrian is different from all the other guys I've dated. He is special. Apos. Mula sa kabilang linya, dinig ni Luisa ang pagbuntong hininga nito. Medyo corny kung sasabihin, but I really, seriously think that he's the one. Na siya ng lalaki nilaan sa akin ng may kapal. Louie? If he is so special, bakit di malang niya nahalata na ibang babae ang nakahalikan niya sa airport? Mukhang kailangan mo na nga ring bawas-bawasan ang chichacorn intake mo, sis? Boy bawang? Natatawang pagtatuwid nito. But yeah, maybe I should. Marami-marami pa silang napag-usapan kasunod noon. Primarily, inabusuhan siya ng kakambal ukol kay Adrian. Kung ano-ano ang mga hilig nito at kung ano ang alam nito ukol sa kanya, which was pretty much the same thing na una nang tinalakay ni Mia hinggil sa Singaporean friend nito. Nagkwento rin ang kapatid ukol sa dinilohan nitong briefing sa bagong show nito, ang paalala ng kanilang ina na tawagan to sa Batangas at mga pinarelay na mga katrabaho ni Luisa sa DC mula nang magbakasyon siya, or, to be specific, mga karagdagang pabili. Mag-aalauna ng hapon nang sa wakas, magpaalam silang kambal sa isa't isa. Sa hinaba ng kanilang usapan, nabigo si Luisa na iwaglit sa kanyang isipan
ang alaala ng halik ng isang Adrian Bonaventura, ng lalaking buong kakornihang dineklara ng kapatid na inilaan dito ng may kapal, ng lalaking dapat niyang papaniwalaing siya nga si Mia, ang girlfriend nito, sa napipinto nilang 6-day cruise sa 3 bansa, sa Timog Silangang Asya, ng lalaking hindi niya dapat mahalin. Not again, ano man ang mangyari, gaano pa man kahusay humalik ito. Louisa heaved a sigh. Muling tinanong sa sarili kung tama nga ba na pumayag siyang mag-proxy na naman bilang Mia. Kung ngayon pa siya aatras, hindi lang si Adrian kundi ang sariling kakambal ang sasama ang loob sa kanya. Pumasok na si Louisa sa banyo. 3 p.m. ang boarding time ng kanilang barko. She was to meet Adrian at the harbor at exactly 2:30. Sino ka? At anong ginawa mo sa totoong Mia? Nagkukunwari man o totoong nabigla. Si Adrian, dagling natigilan doon ang kinausap. Ha? Hindi pa man tuluyang nagkakasama ng matagal. Si Adrian at si Louisa na siyang nagpapanggap na si Mia. Maaga bang magkakalituhan? Maaga bang magkakabukingan? Ano ang ating mapapakinggan? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.